Ito ay ilan sa mga taktik ng mga scammer. Heto ang 12 praktikal na paraan para hindi maloko sa mga digital money transaction. Bawat punto may maikling paliwanag para mabilis mong magamit. Una, huwag ibahagi ang OTP, PIN o passwords. OTP at PIN para lang sa'yo. Hindi kailanman hihilingin ng legit na bangko o serbisyo. Pangalawa, Artin, gumamit ng two-factor authentication, WAR2FA. Mas ligtas kapag may second layer SMS Authenticator app o biometric. Pangatlo, i-verify ang sender bago magpadala. Kung may resibo o request, tawagan o i-message ang mismong tao kumpanya gamit ang opisyal na numero o email. Pang-apat, huwag mag-click ng kahina-hinalang link, baka phishing. I-hover o tingnan ang buong URL bago i-open. Iwasan ang shortened links mula sa hindi kilala. Maaring maubos lahat ng pinagpaguran mo. Panglima, gumawa ng maliit na test transfer para sa unang beses. Kung magpapadala ka sa bagong account, mag-send muna ng maliit na halaga para siguradong tama ang detalye. Pang-anim, gamitin lang ang opisyal na app website. Mag-download mula sa official store, Google Play or App Store, o direktang site, huwag sa third-party sites. Pang-pito, tingnan ang security, HTTPS, Jackshire padlock icon. Sa browser, siguraduhing may padlock at nagsisimula sa HTTP Jackshire ang site. Pang-walo, i-update palagi ang app at OS ng device. Updates naglalaman ng security patches na pumipigil sa bagong pamamaraan ng scam. Pang-siyam, i-enable transaction alerts, SMS o email alerts agad magpapakita ng kahina-hinalang transaction para agad kang makaresponde. Pang-sampo, gumamit ng malalakas at unique na password. Huwag pa ulit-ulit ang password sa ibang services. Gumamit ng password manager kung kailangan. Pang-11, iwasan ang public Wi-Fi para mag-banking o mag-transfer. Mas secure ang sariling mobile data o VPN kaysa public free Wi-Fi. Pang-12, mag-set ng daily, monthly transaction limits. Kung may option, bawasan ang maximum para hindi agad malaki ang pwedeng mawala. Pang-13, mag-log out kapag tapos na, lalo na sa shared device or public computer. Huwag isave ang login info. 14, huwag bumili o magbayad sa di kilalang middleman nang walang proof. Sa malalaking transaksyon, gumamit ng reputableng service o COD, cash on delivery, kung posible. 15, basahin ang reviews at ratings ng seller platform. Kung nagbebenta o bumibili online, tingnan ang mga feedback para malaman kung legit. 16, mag-record o kumuha ng screenshot ng resibo at chat. Kapag may problema, magiging ebidensya ang screenshots, transaction ID, at mensahe. 17, huwag mag-trust sa urgent now pressure